Hello po, magandang hapon. Magandang hapon, good weather. Update po tayo dito sa project ko pang isa. Pasensya na po kasi hindi ko po talaga siya kayang ikutan ng isang araw lang. Kagahapon, sobrang dami kong pabalik-balik sa phase 5 gawa ng nag-receive po ako ng mga materyales. Materyales sa tiles, materyales sa hardware, materyales sa PVC. Ayan. So, bali, pasensya na sa may-ari nito, ma'am. Pasensya na po. Since marami po nagtatanong kung paano kami mag-tiles, so ito na po, ipapakita ko po sa inyo. Pero disclaimer lang po, itong isi-share ko sa inyo is based lang po to sa diskarte namin, sa paraan namin. Ngayon, kung hindi nyo po nagustuhan o hindi nyo bet yung paraan namin, okay lang din po. Pero no to bash tayo kasi sabi ko nga, magpo 4 years na rin po kami sa aming team sa Ray House Makeover po. So, gamay na po ng tile setter ko yung pag-i-install ng tiles. So, bali po ang ginagamit namin dito sa my front extension is 40 by 40. Ayan po. 40 by 40 siya na mat. Semi-wrap po siya, hindi siya sobrang pang. Ayan. So, I think ang ilalim niya is kulay brown, ceramic siya. So, perfect siya sa garage kasi po, alam niyo naman, ang garage area is laging nababasa. So, ayan po, ganyan po siya mag-install ng tiles. So, bali, ang mortar po natin is pinaghalong semento at saka tile adhesive na ABC. Ayan lang po yung ginagamit namin. Nagagamit po kami ng dry pack once na mataas po yung area na habulin or basta yung ganun po, mataas or mababa na area, kailangan po dry pack kasi kung hindi, gagamit ka ng maraming tile adhesive tsaka semento kung puro. Pero po ito, sa amin po, ganito po yung pinaka-paraan namin sa pag-i-install ng tiles. Sa 4 years, wala pa naman pong umangat. So, doon po sa iba na sinasabi is naninira pa ako ng ibang manggagawa. Hindi po ako naninira. Sinishare lang po namin yung pinaka-discarte namin para makita rin po ng mga ibang client. Ayan. So, bali, eto pong tiles nila, ma'am, is sila po ang pumili niyan. Since ang team po ng bahay is black and white. Ayan po. So, doon po sa mga nagko-comment sa vlog namin na nakukuha yung pinaka-diskarte namin, thank you. Kasi sa totoo, iba-iba rin po talaga yung ating pamamaraan. So, ayan po. Ganyan po siya mag-install ng tile. So, yung hinalo niya na mortar is hindi po namin yan pinapatagal. At saka pag naghahalo po kami ng adhesive tsaka semento, konti lang po muna. Hindi kami naghahalo ng sobrang dami kasi unang-una baka masayang. Pangalawa, nawawala agad yung bisa pag matagal na siya nakatenga. So, ganyan lang po. Technically, wala po akong alam sa pag-i-install ng tiles. Bali, contractor lang po kami. Ako, nagbablog din. So, nakikita ko lang po yung trabaho ng aking tile setter. Ayan. So, ganyan po. Sabi kasi nung sa vlog, hindi daw namin pinapakita yung pag-i-install ng tile. So, ito po, tingnan nyo. Ayan. So, again po, may kanya-kanya tayong pamamaraan, may kanya-kanya tayong diskarte. Kung hindi nyo po magustuhan yung aming diskarte, okay lang po yun. Nire-respect po namin yun. Basta sa amin po, makapag-share po kami ng mga ideas, tips, and renovation design dito sa Lumina Tanza. Ayan po. So, bali ito po is meron po siyang spacer. Kaso, minsan po ang ginagamit talaga namin yung strap na lang. Ayan po. Actually, pwede mo naman siyang gamitin. Then, according sa aking tile setter, is nasa 2mm something yan. So, sa 2mm something, diskarte niya na yung kung paano yung 2mm. Pero, syempre, yun nga, wala akong alam sa mga ganyan. Siyang nakakaalam yan. Diskarte niya yan.
So, ayan po, nakita nyo yung isang tile na in-install. Ganun lang po. Napakasimple, pero sa kanila napakasimple. Pero sa ating nanonood, parang hindi natin ma-figure out paano yun, diba? Paano yun, ganyan. So, disclaimer lang po ulit. Ayan, may kanya-kanya po tayong paraan sa paggawa. So, bali, ito po is naka-slope ng konti, gawa ng, ito po is garage area. Ayan po. Tapos, meron kaming ginagamit na, ayan po, clean out. Clean out bulb po yan, na sa Lazada lang po namin binibili. Yan po yung cover para sa septic tank. Ayan po siya. I think nasa 500 po ata yan. Nasa 500 po ata yan. So, naka-slope ng konti para ang tubig dito na po ang tapon. Ayan, ito tayong manual cutter. Ayan po. So, ako hindi ko naku-questionin yung diskarte ng tile setter ko kasi mag-4 na taon po na po kami nagsasama-sama. So, talagang diskarte niya yan eh. Paraan niya yan eh. So, walang question yun. Mahirap pong questionin yung skilled na tao. Lalo na ako, wala akong alam dyan, diba? So, halos matatapos niya na po yung pag-install ng tiles dito sa my front extension. Isunod ko na yung kanal mamaya, madam. Oo, sundan natin yung kanal. Yan yung may drainage. Ayan po. So, ito po, na-share ko lang po sa inyo, ha. Lalo na po doon sa may mga unit dito sa Lumina Tansa, sa ibang probinsya. Ayan. So, mas sanay na sanay po kaming gawin yung Lumina, na mga Lumina homes. I mean, ayan po. Hello po, magandang hapon ulit. So, bali nung mga 2 days po ata hindi ako nakapunta dito. So, katulad po nung nasabi ko is na-order na po namin yung pang-cabinet. Waiting na lang kami gina-ray. Tinatapos na lang po yung tiling works dito sa labas. Ayan. Tinatapos na lang po namin. So, bali, hindi po kasi, tulad po sa amin, hindi po kasi pwedeng halos sabay-sabay lahat. Tsaka, hindi po ganun karami yung tao namin para mag-focus lang sa isang project. Bali, ikot-ikot lang po. So, ito naman pong cabinet, madali na lang po yan. So, bali, tinapos lang po muna yung pag-i-install ng tiles. Ayan. Hanggang baba po natapos na siya. Ayan. Okay na. So, maputi na po lahat kasi nalagyan na po siya ng masilya paunti-unti. Ayan. Ito nga po pala ita-tiles natin yan. Ito po yung inaasikaso ko, yung tiles po dyan. Inaasikaso ko po yan na ma-deliver na para ma-tiles na rin po itong baba ng hagdan. Tapos dito po sa taas, tabi po. So, pasensya naman kasi hindi rin talaga namin matutukan ng dire-diretso. Dito po sa taas, talagyan na po siya ng skin coat. Nalagyan na siya ng masilya. Ayan. So, waiting na lang ako kay Kuya Joseph. Ayan. Waiting na lang. So, since hindi naman ito minamadali, kaya hindi rin kami napipressure ng gusto. So, doon nga po pala sa mga magiging clients, ayan, ikot-ikot lang po yung pinaka-diskarte namin. Huwag niyo po kami madaliin kasi nga po, sa house makeover po talaga, hindi lang isa, dalawa yung ginagawa naming unit. Marami po. Ayan. So, ayaw ko din pong i-pressure yung aking mga tao kasi nga, syempre, hindi rin po ganun kadali. Basta po sa isang unit, may gumagawa po dyan. Hindi nga lang po magkakasabay-sabay din talaga kasi marami rin po kaming projects. Ayan. Ito po yung ita-tiles namin. Na-i-deliver na po kagahapon yung tiles. Sad to say,
mali yung na-deliver. Yung inad ko po, tama naman yun, andito dala ko na. Parang same lang po sa garage. So maganda yun kasi parang tinerno lang nila. So ayan ma'am, pasensya na at hindi pa namin ma-continuous. At marami pa po kaming projects. Pahintay-hintay na lang po. Kaya sabi ko, buti. Finish line. Buti, hindi nabutan sa isa. Hindi isa natanungan. Diyos ko. Patay tayo dyan. Sabi ko, katirin mo lang yan. Patuloy mo, nakatir yung dulo. Ba't sinabi mo kagatin mo? Oo. Galing talagang pintuan. Kahit anong request na nangyari mo. 26 na 30 by 60. 13 lang kung 20, 60 by 60. Ganda. Ay nako. Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa isa pang project namin sa phase 3. Ang project ko po sa phase 3 is dalawa. Ayan po. So bali tinatapos na lang po namin yung tiling works. Ayan, dito si Kuya Joan naghahalo ng semento tsaka adhesive. Tapos yung drainage po natin, sa pinakagawa po ng Ray House Makeover, hindi po nawawala yung drainage. Ayan po. Tapos meron tayo dito ang floor drain. Ganito po talaga yung sadya naming floor drain na ginagamit, hindi po yung flat. Ayan po. So kung mapapansin nyo, baka po mag-react yung iba na hindi naman dyan para yan dyan. Yan po talaga yung ginagamit namin. So bali, natapos na rin po yung tiles dito sa my front extension. Ano po to? Pag sa garage po, ang pinaka-prepared po namin na tiles na gamitin is 40 by 40. Tapos dapat medyo magaspang siya ng konti. Mas maganda yung semi lang. Wag yung masyadong magaspang kasi hindi rin po siya maganda. Yung parang matte lang, matte. Ayan. So bali, tinatapos na po lahat ng tiling works. Pasensya na po yung boses ko. Medyo marami po kasi kaming ginagawa. Ako, medyo nauubos na yung boses ko. Wag naman. Ayan. So, ito na lang po yung tiling works na tatapusin namin. Nung ano nga po pala, nung Friday, Saturday, bali, asa na yun? Asa na yung, ayun. Friday, Saturday, ito po yung inaasikaso kong tiles. Ino-order ko po ito. Ang magagamit po doon sa may baba ng hagdan is tawag dito. Ilan ba yung sabi ni Ray? 13 pieces. Kaso, hindi po kami nagkaintindihan ni Ray kasi ang gagamitin po pala, ang gagamitin po kasi is 30 by 60. So, dapat times 2. Kung 13 pieces, dapat 26 pieces. Kaya po, nagpahabol po ako ulit ng 13 pieces. Baya lalamove na lang po. Pero yung sa una kong order po, wala pong delivery charge yung kay ma'am kasi nga po, sinabay ko lang po sa order ko dito sa may pastry din. Ayan po. So, 30 by 60 po siya na black and white ang peg niya, yung pinaka-design. Tapos, medyo para siyang magaspang para siyang glossy na konti. Ayan. Glossy po siya. So pagdating naman po sa mga accent, pwede naman po yung mga brick styles ang peg. So, eto po, bakit may purpose po yan, bakit po si ma'am nag-decide po kami na lagyan ng tiles. Kung andito pa po yung vlog ko, nung una po namin tong kinuha, nung nag-ocular po kami, is yung part po dyan sa may hagdan is nagli-leaks
may bakat po dyan ng tubig. So, ang ginawa po namin is, instead na pintura po yung gamitin, is tiles na lang po. Ayan. So, I think, medyo gumastos si ma'am ng konti sa tiles, pero ito kasi pang matagalan na siya. Ayan. So, mas maganda kasi nagkaroon din tayo ng design paggaba ng hagdan. Black and white pa rin ang peg. So, tatapusin na lang po. Then, doon na po si Kuya Joan sa mga susunod namin projects. Yung pwede pong i-tiles, doon na po siya magta-tiles. Ayan. So, yung ating kitchen, natapos na rin po yung pagta-tiles. Ayan. So, doon po sa mga makakita ng aming vlog, kung may napansin po kayong mali yung gawa nyo, mali yung bar counter nyo, wala kayong tile trim, pasensya na po, disclaimer lang po ulit. Yung gawa po namin na mapapanood nyo is diskarte po namin yan. Pwede po kayong manood, pwede po kayong mag-comment, pero pagdating po sa paggawa, may sarili po kaming style. Ayan. So, respect na lang po natin yun. So, eto po, nalagyan na po siya ng kisame. Ayan, may kisame na po siya. Ayan, o, diba? So, mas-suggest ko po, pagdating sa back extension, is naka-full tiles. So, okay lang din po yung plain na white. Kasi, usually naman, ang pintura natin, diba, is white. So, mas maganda, pagdating sa kitchen, is naka-wall tiles na lang siya. Ayan po. So, ang gagawin na lang po namin dito is yung ating cabinet. So, nagpapasalamat din po ako sa may-ari nito kasi hindi rin kami minamadali. Hindi kami minamadali. Masarap po talagang magtrabaho na hindi kami minamadali. Kasi tulad niyan, hindi lang po isa yung projects namin. Ayun po, ayan. So, okay naman na kisame, lalapipiturahan na lang yan, masilya. Ganon din po sa CR. Tapos, install ng mga accessories. So, ito nga po, naka-tiles na kami dito. Kailangan ingatan. Hindi pwedeng bara-bara ang kilos kasi meron ng tiles sa baba. Kailangan po namin ingatan. So, ako mas masasuggest ko pagdating po sa baba ng hagdan, kung maglilipat po kayo ng pinto, ideally, lagyan nyo po siya ng tiles o kaya fluted panels. Kasi nga, yan nga, may leaks po yan dyan, no, sa slab ng CR. So, doon po to sa maglilipat ng pinto. Pero kung halimbawa kahit hindi po kayo maglilipat ng pinto at gusto nyo lang dito malinis tingnan, pwede na rin pong lagyan ng tiles. Actually, ito hindi na po to kasama sa pinaka-labor namin. Pero since hindi na po kami magpipintura dito, okay na rin po yan sa amin. Sinama na rin po namin sa pinaka-package po namin. Sabi ko nga po sa inyo, yung mga nagpapagawa sa amin, may mga iilan po kaming kinukonsider kasi nga tulad yan pag isang buong unit. So, dito naman po sa taas, nakakapagod. Grabe. Wait lang. Picturean ko lang. Ayan, no. Diba? Pagbaba mo ng hagdan, meron kang accent na makikitang ganyan. So, bali po dito sa taas, kumuha muna kami ni Kuya Joseph ng small materials, tsaka kumuha rin po siya ng roller. Ayan. So, nag-start na po siya flat yan, no? Flat. So, bali, ito po yung sinasabi ko sa inyo na pag ang prepared ni client na gamitin is PVC, hindi na po kami nagpapa-add sa labor gawa ng hindi na rin po kami mahihirapang magpintura. So, kino-consider din po namin yung ganon. So, nung mga nakaraang araw po, na masilyahan na po ito, una po is, hinasa po yung ulo ng rivet, tapos, nilagyan ng masilya. Ayan. Ito po yung mga dugtungan. Ayan, o, makinis na po siya. Tapos, naliha na rin po siya. Then, pwede na si Kuya Joseph maglagay ng flat. Ayan. So, sa kisame po, ang ginagamit po natin pintura dyan is flat lang. Flat lang na white. Ayan. So, meron na rin po tayo nakaabang para sa AC. Maganda rin po yung kakalabasan nito kasi black and white po yung pinakatimpo nung unit. Ayan. So, ingatan mo na lang yung mga pinto-pinto. Baka magasgasan. Baka matusok.
So, same lang po dito sa kabilang unit. Yung masilya, naliha na. Yung mga tugtungan po pala, yung mga tugtungan po sa kornisa, lalagyan po yan ng pintable na sealant para po hindi makita yung mga tugtungan. Ayan po. So, bali, ito po sa bintana, hindi po muna namin kinakabit kasi nga po, magwa-waterproofing pa po kami sa pinaka-slab. Ayan po. Iwa-waterproofing pa namin to. So, ito naman po is tinatalian naman po nila after nilang gumawa dito. So, gusto ko nga lang po pala i-shoutout si Ma'am Christina ng Paces Lumina po and yung husband niya po and family. So, first time po namin magkakaroon ng project na row house. Actually, meron na kaming nagawa na row house kaso tiling works lang, tsaka back and front extension. Wala pa po talagang isang buo. So, ito nga po, gladly nakakatuwa kasi first time namin magkakaroon ng project na row house. 3 units agad. O, diba? Praise the Lord. 3 units po agad. Papaupahan po kasi yun ni ma'am. Pero kahit papaupahan niya yun, maganda rin talaga yung pinaka-finish. Diba? So, actually, hesitate din si ma'am sila. Hindi ko, nakalimutan ko yung sinabi ni ma'am kung si sir, si husband niya or siya, na ang row house makeover po is hindi pagamay ang row house. Pero yung mindset nila iba. Actually, tama sila. Kasi sabi nga, yung 2-story nga, minamanilang ng row house makeover. Row house pa. Kaya, yun yung sabi nila, diba? So, ibig sabihin, ayun po, marami rin po kasing kinonsider na factor si ma'am, kaya po sa amin siya tumuloy. So, thank you po. Thank you. So, ayun po, nakaka-challenge kasi 3 units. Tapos, iba rin po yung magiging atake namin doon. Talagang challenge talaga sa amin. Sabi nga ni ma'am, mamaniin lang daw namin ang row house. Actually, ma'am, parang hindi eh. Parang masi-challenge kami talaga kasi first time po namin gumawa ng isang buong row house talaga tapos 3 agad. Pero sa flow naman po ng usapan, ang ganda ng usapan eh. Ang ganda ng usapan, lalo na at nakausap ni Ma'am si Ray. Ayun, sila lang yung nagkakaintindi. Pero nagets ko po yung paliwanag ni Ma'am. So, waiting na lang po kami sa pinaka-permits sa Phase 6. Pero habang waiting po kami sa permits is pwede na po kami mag-umpisa sa loob. Siguro ang umpisaan po namin doon muna is yung mga kisame. Aayusin po namin yung mga kisame. Ayan po. So, konti-konti na po siyang gumaganda. So, pasensya na po dahil marami po kasing nagpapagawa sa amin. Marami akong ini-edit na video. Mas gusto ko na lang po itong patayo. Kasi mas po kami sa Facebook. Ayan. Sa Facebook po kasi dapat patayo. Ayan. So, bali nakapag-abang na rin po kami dito ng additional outlet. Kinaman po is wala silang TV console kasi syempre hindi naman kasama sa usapan. Pero kung gusto nilang i-add, pwede naman po. Pero hindi po ang kagandahan sa amin. Only outlet tsaka ilaw din po kami. So, wala kayong magiging problema if gusto nyo magpalagay ng maraming outlet. Kasi yun nga lang po, kakain lang kayo ng maraming wires. Ayan po. So, pasensya na po kasi medyo makalat, madumi. Yun nga po, pinapasok po talaga namin yung the rest ng gamit kasi baka po mawala. So, bali kanina po ata nagpa-add si Ray ng 2 adhesive. So, according kay Kuya Joan, kasya naman na po ata yun. Ayan. So, pasensya na po sa may-ari na ito kung hindi ko po lagi napupuntahan. Gawa ng medyo marami po akong inaasikaso. Ayan, ang ganda na. So, konti-konti na po siyang nabubuo. More on pintura na lang po tayo, install ng accessories, tsaka yung pong ating kitchen cabinet, madali lang po yan sa kanila.
Ayan, kaya doon po sa mga nagpapa-line up sa amin, nagpapagawa sa amin, nothing to worry kasi hindi man araw-araw nagagawa yung unit nyo. Meron pa rin po talagang taong dispatch dyan. Whether nagta-tiles or nagpipintura or gumagawa ng cabinet. Ayan po. So, thank you po ulit sa may-ari nito. Ganda na oh. So, kami po pala, accept lang kami ng accept. Depende po kung gusto talaga kami ng client. Tsaka kung i-consider din po nila yung marami kaming projects, marami kaming ginagawa, yun, pwede kayo sa amin, lalo na kung hindi kayo nagmamadali. Pero kung nagmamadali po kayo, wag na po kayo sa amin nagpagawa. Kasi po, mahirap po kasing sabihin namin, 2 months kaya namin yan. Kaso sa amin po kasi, marami rin po kasing naka-line up. Pero yun nga po, karamihan din naman sa nagpapagawa sa amin is hindi pa naman talaga titirahan na agad. Kaya nothing to worry. Ayan. So, bali, doon naman po tayo sa kabilang projects po mag-update. Ayan, thank you po. Thank you.